Maligayang pagbabalik sa aking channel kaibigan para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang kwento sa isang lalaki na nagngangalang Ji-hoon na nasa opisina ng punong guro kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Ji-hae. Si Ji-hoon ay isang high school student na napapaaway at nagdudulot ng mga problema sa paaralan. Napakasama ng kanyang ugali, kaya tinawag ng principal si Ji-hae na parang ang kanyang guardian na pumunta sa paaralan. Sinubukan ni Ji-hae na kumbansihin ang principal na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang kapatid na magbago ang kanyang ugali at maging mas mabuting tao. Ngunit hindi na kaya ng principal ang masamang ugali ni Ji-hoon, lalo na kapag hindi niya nirerespeto ang principal, kaya pinaalis nila si Ji-hoon sa paaralan. Sa gabi, si Ji-hoon ay naghahanap ng bagong paaralan sa online. Nakahanap siya ng paaralan na walang batas, at kalimitan sa mga pag-aaral ay mga pasaway. Si Ji-hoon ay nasa sabik dito at gumawa ng kanyang mga plano. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa paaralan, na dati ay isang kulungan, ngunit ngayon ay isang paaralan. Sa sandaling tumuntong siya sa bakuran ng paaralan ay natamaan siya ng bola sa ulo. Nasa tingin niya ay isang hamon na magsimula ng isang laban. Nang may kumpiyansa, hinahamon ni Ji-hoon ang mga matitigas na lalaki na naghagis ng bola sa kanya para magpakita at humarap sa kanya. Nang handa siyang ipagtanggol ang sarili, may nangyaring hindi inaasahan. Ang isa sa mga pasaway na estudyante ay nagbigay galang at nagsabi ng sorry kay Ji-hoon. Nalilito si Ji-hoon dahil inaasahan niya ang isang laban, hindi ang paghingi ng sorry. Nagmadali siyang pumunta sa teacher's office upang magpa-enroll sa paaralan. Pero nagulat siya nang malaman na iba ang mga guro dito sa mga regular na guro. Ang nagustuhan talaga ni Ji-hoon sa paaralan na ito ay walang mahigpit na rules. Para makapasok dito, kailangan lang ay magaling makipaglaban, na ikinatutuwa niya, kaya tinanggap siya. Dahil hindi niya alam kung saan ang kanyang klase, nagtanong siya ng direksyon sa isang estudyante na nagngangalang Chang-sik. Nang makita niyang mukhang malinis si Chang-sik at minamaliit siya ni Ji-hoon. Ngunit hindi niya alam na isa si Chang-sik sa pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Nang nakarating si Ji-hoon sa kanyang silid-aralan, siya ay may tiwala at handang hamanin ang pinakamalakas na mga estudyante. Ngunit pagkatapos ang isang estudyante na nagngangalang Young-sik ang lumapit sa kanya. At sinabi sa kanya na sa paaralang ito ay hindi maaaring mag-away ang mga mag-aaral sa bawat isa kung kailan nila gusto. Kaya naman ang mga pasaway na naghagis ng bola kay Ji-hoon ay humingi ng tawad kaysa lumaban. Hindi sineryoso ni Ji-hoon ang rules na ito. Sa oras ng break time, lahat ng mag-aaral ay lumabas sa silid. Dinala ni Young-sik si Ji-hoon sa basement ng gusali, doon ay nakita niya ang mga estudyanteng nagkakaroon ng one-on-one na laban. Ipinaliwanag ni Young-sik na ang mga estudyante ay pinapayagan lamang na lumaban sa espesyal na lugar na ito. At ito ay tulad ng isang taya sa pagitan ng mga mag-aaral at mga guro. Pagkatapos ay sinabi ni Young-sik na kung sino ang taong mapabagsak ang lahat sa mga laban ay maging pinuno ng mga mag-aaral at gumawa ng mga rules ng paaralan. Nang si Ji-hoon ay nagpakita ng interes na sumali sa mga laban. Sinabi sa kanya ni Young-sik na ang titulo ng pinakamatigas at pinakamalakas na estudyante ay kasalukuyang pagmamay-ari ni Chong Li-hoon na kilala bilang Tigre at ang pinuno ng mga estudyante. Gayunpaman ay nawawala si Ji-hoon matapos ang isang aksidente, ngunit kailangan pa ring talunin ni Ji-hoon ang iba pang tatlong nangungunang malalakas na estudyante, na halos kasing galing nila si Ji-hoon sa pakikipaglaban. Nariyan si Gi-tae, na sikat sa pagiging bihasang wrestler at eksperto sa judo martial arts. At nandyan ang psychopath king na hindi pa masyadong matanda na si Gokong. Ang huli ay si Chang-sik ang estudyanteng nakilala ni Ji-hoon sa koridor ng paaralan. Nang marinig ni Ji-hoon ang lahat ng ito ay natuwa siya at dumiretso kay Chang-sik, dahil tingin niya ay mahina si Chang-sik, dahil sa kanyang hitsura. Hinahamon ni Ji-hoon si Chang-sik na makipaglaban, ngunit tumanggi si Chang-sik, dahil labag ito sa mga patakaran ng paaralan. Pagkatapos ay dumating ang mga kaibigan ni Chang-sik at hinuberan si Ji-hoon ng kanyang damit. Na nakakagulat sa kabila ng kanyang matigas na imahe at nakakainis na pag-uugali si Ji-hoon ay nagsusuot ng Hello Kitty na panloob.
Ginagawa siyang target ng mga biro sa paaralan at natanggap niya ang palayaw na Hello Kitty. Ngunit hindi niya ito hinahayaan na abalahin siya at nanatiling totoo sa kanyang sarili. Kinabukasan nakita ni Young-sik kung gaano kadeterminado si Ji-hoon na talunin ang pinakamalakas na estudyante at maging pinuno ng paaralan. Sinabi kay Ji-hoon na kailangan niyang manalo ng 5 sunod-sunod na laban upang maging kwalipikado sa ika-6 na round, kung saan maaari niyang hamunan ang 3 nangungunang estudyante. Dinadala ni Young-sik si Ji-hoon upang panoorin ang laban ni Chang-sik sa ibang mga estudyante. Humanga si Ji-hoon sa kalmado ngunit nakamamatay na estilo ng pakikipaglaban ni Chang-sik. Subalit ito mas lalo lang nasasabik si Ji-hoon na labanan si Chang-sik. Nang walang pag-aalinlangan ay nag-sign up siya at sumali sa fighting club. Sa unang laban ni Ji-hoon madali siyang nanalo na ikinamanghan ni Young-sik at ang mga taong nakakita nito. Pagkatapos manalo ng ilan pang laban si Ji-hoon ay nagsimulang makakuha ng reputasyon bilang isang matigas na manlalaban at maraming tao ang pumupuste sa kanya para manalo. Sa kabilang banda may isang hindi tapat na guro na mahilig tumaya sa mga laban at malaki ang natatalo dahil laging panalo si Ji-hoon. Kaya nagpa siya itong guro na gawin ang isang bagay para pigilan si Ji-hoon na manalo sa kanyang susunod na laban. Nagulat si Ji-hoon nang malaman na ang susunod na kalaban niya ay si Gi-tae, isa sa 3 pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Dapat harapin ni Ji-hoon si Gi-tae ng 16 na round, ngunit ang hindi tapat na guro ay nandaya at binago ang pagkakasunod-sunod ng mga laban. Sinadya niya itong gawin para matalo si Ji-hoon at hindi na niya maipagpatuloy ang laban. Si Young-sik ay nagmumungkahi na dapat sumuko si Ji-hoon dahil si Gi-tae ay isang wrestler at eksperto sa judo. Ngunit determinado si Ji-hoon na labanan si Gi-tae at talunin siya. Sa simula ng laban si Ji-hoon ay nahihirapan sa laban sa malalakas na atake ni Gi-tae at siya ay ilang beses na natamba. Ngunit pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang kamiseta at iyon ay nakakatulong sa kanya na gumalaw ng mas mahusay at nagpapahirap para kay Gi-tae na sunggaban siya. Nang nakakagulat na diskarte na ito ay gumagana ng maayos dahil hindi na madaling mahuli ni Gi-tae si Ji-hoon. At sa wakas ay nagawang talunin ng isa sa pinakamalakas na estudyante ng paaralan kahit na siya ay nasaktan ng husto. Si Young-sik at ang mga manunood ay nagsaya sa pagkapanalo ni Ji-hoon at tinawag siyang Hello Kitty sa isang mapaglarong paraan. Si Ji-hoon ay nakakuha ng respeto mula sa kanyang mga kaklase, kahit na tinawag pa rin siya ng mga ito na Hello Kitty. Sa lalong madaling panahon, dumating ang Psychopath King sa klase ni Ji-hoon at hinamon siya sa susunod na laban at pumayag si Ji-hoon. Medyo matigas ang Psychopath King at kayang bumangon sa tuwing ipapatumba siya ni Ji-hoon. Nang napagod si Ji-hoon, ang Psychopath King ay naglulunsad ng pag-atake. Pinapagod pala niya ang kanyang mga kalaban, ito ang taktika ng Psychopath King na manalo. Ngunit pagkatapos ay nawalan ng paboritong laruan ng Psychopath King at nagambala ang kanyang atensyon. Sinamantala ni Ji-hoon ang sandaling ito para talunin siya. Pagkatapos ng pakikipaglaban ni Ji-hoon sa Psychopath King, ang mga bagay ay naging sobrang tahimik. Nang isang lalaki ay pumasok sa battle area, ito ay si Di-hoo, ang kampyon at pinuno ng mga estudyante. Ito ay malaking sorpresa dahil ang tagal niyang absent at akala ng lahat ay grabe siyang nasaktan. Pero si Di-hoo ay mukhang ayos na ayos. Hiniling ni Chang-sik kay Di-hoo na huwag makisali sa laban dahil ito ay labag sa mga patakaran. Ngunit hindi pinakinggan ni Di-hoo ang kanyang layunin. Sa pagkakataong ito ay nilabag ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagbagsak sa lahat ng tao sa paaralan. Nang nalaman ng lahat na si Di-hoo at Chang-sik ay maglalaban upang magpasya kung sino ang magiging pinuno ng paaralan, si Ji-hoon at Young-sik at ang lahat ng iba pang mga estudyante ay hindi makapaghintay na makita ito. Tulad ng inaasahan ay madaling natalo ni Di-hoo si Chang-sik, isa sa pinakamahirap na estudyante sa paaralan. Si Ji-hoon ay nabigla nang makitang si Di-hoo ay mas malakas at mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa kay Chang-sik. Dahil si Chang-sik ay natalo, lahat ng kanyang tagasunod ay sumali sa grupo ni Di-hoo. At hindi lang iyon, tinalo din ni Di-hoo ang Psychopath na King at Gi-tae, kaya naging champion at naging leader na naman siya ng paaralan. Ngayong si Di-hoo na ang pinakamalakas na estudyante ay napagdesisyonan niyang tanggalin ang fighting club ng school at hayaang mag-away ang mga estudyante kung gusto nila. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga mag-aaral na sumali sa grupo ni Di-hoo, kasama na si Young-sik na nagpas siyang maging bahagi ng grupo ni Di-hoo.
Isang araw narinig ni Young-sik ang plano ni Di-ho, na planong makipaglaban at posibleng saktan si Ji-hoon. Si Young-sik ay nagmamalasakit pa rin kay Ji-hoon na nakikita niyang kaibigan siya, kaya sinabihan niya si Ji-hoon tungkol sa plano at nagmumungkahi na umalis siya sa paaralan bago siya masaktan ni Di-ho. Subalit narinig ni Di-ho ang kanilang pag-uusap, kahit na sinubukang itago ni Young-sik at Chang-sik. Alam niyang pinagtaksilan siya ni Young-sik. Inutusan niya ang kanyang mga tao na bugbugin si Young-sik. Nagmamadaling tulungan siya ni Ji-hoon ay nalungkot at nagi-guilty dahil si Young-sik ay nasaktan ng husto dahil sa kanya. Si Di-ho pagkatapos ay hinamon si Ji-hoon na makipaglaban. Sa pag-uwi ni Ji-hoon ay natagpuan niya ang kanyang kapatid na babae na malalim ang iniisip. Si Ji-hoon at ang kanyang kapatid na babae ay nag-iisa sa mundo na walang mga magulang o anumang iba pang pamilya. Palaging sinusubukan ng kanyang kapatid na intindihin si Ji-hoon at nais na magkaroon siya ng magandang buhay. Dahil siya lang ang pamilya na mayroon siya. Pagkatapos na makipag-usap sa kanyang kapatid, si Ji-hoon ay nagkaroon ng lakas at nagpasya na talunin si Di-ho para makaganti sa kung ano ang ginawa niya kay Young-sik. Hindi nagtagal bumalik si Ji-hoon sa eskwela at tinanggap ang hamon ni Di-ho. Pero bago lumaban si Di-ho ay kailangan muna niyang harapin ang mga taga-sunod ni Di-ho. Nang makaramdam ng pagod si Ji-hoon sa pambubugbog ng mga tao ni Di-ho, biglang sumulpot si Chang-sik na sinundan ni psychopath na si King at si DK. Dumating sila para tulungan si Ji-hoon. Habang nakikipaglaban sila sa mga taga-sunod ni Di-ho, si Ji-hoon at Di-ho ay may kanya-kanyang matinding labanan. Sa ibang lugar hiniling ni Di-ho kay Ji-hoon na lumaban hanggang kamatayan at pumayag si Ji-hoon na may matinding laban. Si Di-ho na naglulunsad ng isang napakamarahas at brutal na pag-atake at ginagawa ni Ji-hoon ang lahat para ipagtanggol ang sarili. Nagawa ni Ji-hoon na talunin si Di-ho, kahit na nasaktan siya ng husto. Pagkatapos si Ji-hoon ang naging kampyon at ang bagong pinuno ng paaralan. Ibig sabihin ay maaari na niyang gawin ang mga patakaran ngayon at ibabalik niya ang fighting club. Ang pelikula ay nagtatapos kay Ji-hoon na naghahanda upang labanan si Chang-sik. Ngunit hindi natin alam kung sino ang mananalo sa laban na iyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.